Ayan na siya! Hello guys! Ayan na. Yan. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video is sasabihin ko lang sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Japan. So, nakikita nyo naman doon sa mga previous video ko, di ba? Andito, yung mga video ko is all about Japan or travel ko sa Japan. So, eto na. Paano ako nakapunta dito sa Japan? Ganon. So, first, sasabihin ko sa inyo yung name ng agency na in-applyan ko sa Pilipinas. So, nag-apply ako sa Pilipinas sa lead agency. So, yon. Yung lead agency or lead company, hindi nyo siya makikita or hindi siya under ng POEA kasi yung lead company or lead agency naman is hindi siya for working, hindi siya ganon. Consulting agency lang siya, parang nagpa-process siya ng mga student visa. So yun na nga, ang pinaprocess ni lead agency ay for student visa. So yun, yung lead company is may branch siya sa Makati, sa Cebu, and sa Davao. Since taga Batangas naman ako sa Pinas, nag-try ako mag-apply sa lead Makati. So, yun. Yun, nung, ano ba yung, anong buwan ba yun? So, nagpunta ako ng lead agency and January 2018, nag-ano ako sa kanila, umattend ako ng orientation, and dun ko nalaman yung way of process and yung usually magagastos, kung magkano yung magagastos, and kung ilang months yung gugugulin mo bago ka makaalis ng Pilipinas papuntang Japan. So, yun, January, umattend ako ng orientation, and then after that orientation, nag-decide na ako na mag-join sa program nila. Kasi, I trust lead agency naman, kasi may kilala ako na nandito din sa Japan na nauna sa akin na process ni lead agency. So, yun, pag-attend ko ng orientation, nag-go na agad ako. Yan, nagpalista na agad ako, ganon. So, yun. So, yun nga. Ako is branch Makati. So, yung process niya is ganito. Start nung January hanggang March, yan. Nag-aaral ako sa kanila ng Japanese language. Kasi yung lead agency, para ding school siya. School din siya na para makapag-take ka ng Japanese language. So, ganun. Kasi hindi ka makakapunta ng Japan kung wala kang certificate na nag-aral ka ng Japanese sa Pilipinas ng at least 360 hours. Ganon. So, yung first 3 months ko na January until March, hindi siya whole day. Every weekdays, 4 hours lang, half day lang siya. And then, if you want to attend class on weekend, kasi may work ka ng weekdays, pwede naman ng weekends, pero whole day yon, whole day siya. So, may iba't iba silang types ng program. Meron silang program para sa mga medical field na graduate, katulad ko na nursing graduate ako. So, yung program na kinuha ko is yung Fly Now, Pay Later. So, yung program na ito is kapag dumating ka dito sa Japan, ang magiging work mo dito is caregiver. So, yon ang kinuha ko. Pwede kang kahit midwife, dietitian, basta related sa medical field, pwede kang mag-apply ng Fly Now, Pay Later. Pero, yung magiging work mo dito sa Japan is caregiver. So, meron din silang second program. Ito naman is for
non-medical field, ganon. Like for example, HRM, IT, ganon. Pwede ka mag-apply sa program nilang yon, pero yung magiging work mo naman dito is sa hotel and restaurant. So, yun guys. Ano-ano ba yung mga requirements? So, syempre, yung mga requirements ng pag-apply mo dito sa Japan as a student visa, syempre yung unang-una is yung school credentials mo, like diploma, TOR, and any certificates, ganyan. Pwede mo, included siya na ipapasa mo sa lead agency. And of course, yung mga birth certificate mo, marriage certificate mo, sasabihin mismo sa inyo ng lead agency. And yung mga requirements na yan is kailangan mong mapasa agad-agad kapag hiningi nila sa inyo. Para yung process ng papers mo is mabilis. And in case na nagka-problema or may problem sa mga documents na ipapasa mo, masosolve agad kasi maaga kang nagpasa na naipasa mo agad nung hiningi nila or kailangan nila. So ito guys, ito na yung pinakahihintay. Magkano yung nagastos ko, 'di ba? Sa hindi naman sa atin na when it comes sa money, yan talaga lagi yung pinoproblema natin, 'di ba? So sa case ko, yung nagastos ko is less than 200,000. Siguro nasa mga 180,000 pesos. Yan. Since taga Batangas ako, nagrent ako ng apartment sa Manila para lang maka-attend ako ng Japanese school or language. Yon. And then, dun sa nagastos kong yun is kasama na rin yung visa processing, yung 2 beses na medical kasi merong initial medical and then meron ding pre-departure medical. So, yun. Twice kang ime-medical. Tapos, yung sa clinic, yung clinic naman na pupuntahan mo is partner siya ng lead agency. So, no need to worry na kung saan ka pa magpapa-clinic kasi meron talaga silang accredited clinic. And syempre, yung one-way ticket na papunta dito sa Japan, kasali na rin dun sa nagastos ko na 180,000 pesos. And of course, yung tuition fee ko sa Pilipinas habang nag-aaral ako ng Japanese language. Yan. So, don't worry guys. Yung tuition fee naman na babayaran natin for Japanese language is installment naman. Hindi naman siya cash na ibibigay mo agad-agad. Tsaka yung 180,000 pesos na yan is mababa na siya guys sa compare mo dun sa mga ibang agency na a-applyan. And sinasabi ko na sobrang legit niya kasi ang dami-dami na naming napapunta nila dito, promise. Kasi yung lead agency per batch ang pagpunta nila. Merong January batch, merong April batch, May, July batch, and October batch. So every year meron silang 4 batch na pinapupunta dito sa Japan. Ganon. So, yun na guys. And then, syempre, dun sa mga nagastos ko naman is kasama na yung mga food, transpo, basta iba-iba naman tayo ng case Pero, I think, hindi siya lalampas ng 200,000 pesos. So, yun na nga, habang nag-aaral ka, ipaprocess na yung mga visa mo, yung mga papers mo, and then, bago matapos yung klase is, mag-aantay ka na lang nun ng COE, yung Certificate of Eligibility na manggagaling sa Japan Immigration, na, ibig sabihin nun, approved na makakapunta ka na or makakaalis ka na sa Pilipinas. So, yun. Anong hawak kong visa? Ang hawak kong visa nung nagpunta ako dito is student visa. So, yun. Syempre, 'di ba? Mag-aaral ka dito sa Japan. So, and aside sa pag-aaral, may part-time ka dapat dito sa Japan, 'di ba? So, sa sinabi ko sa inyo kanina na yung part-time ko dito is caregiver, yung magiging work pag medical field graduate. So, yun, sa Pilipinas pa lang, may interview na school, na magiging school mo dito sa Japan, and interview for
part-time mo dito sa Japan. So, 2 beses yung interview para sa school and para sa work. So, yun, may mga partner na yung lead agency dito sa Japan na iba't ibang company. Actually, meron siya sa Osaka, Hyogo, Nara, Kyoto, Hokkaido, I'm not sure, Gifu, Tokyo, yan. Maraming partner yung lead agency. So, ako, napapunta ako sa Osaka. So, yun na, nung paalis na kami papuntang Japan, which is July 2, hinatid kami ng staff ng lead agency sa Manila Airport, and then parang brief about sa, syempre hindi ka naman namin sila makakasama papunta dito sa Japan, 'di ba? And most of us hindi alam kung paano yung process pagdating sa airport ng Japan. So yun, hindi naman kami nila pinabayaan hanggang sa makaalis kami. And then yun, pagdating namin dito sa Japan airport, nandyan na yung sundo namin. Yung susundo sa airport is staff ng magiging trabaho mo, ng company mo dito sa Japan. So yun, pagdating pa lang namin dito sa Japan is nasa labas na agad yung sundo namin. Yan. And then yun. And yun, binigyan nila kami agad ng wifi, free wifi, kasi alam nila na mag-aalala yung yung family namin sa Pilipinas, kaya agad-agad pinagamit nila kami ng wifi para makapag-message agad or makatawag sa aming mga family, ganan. Student visa ako dito, so it means hindi ako full-time worker. So ang student visa dito sa Japan is allowed lang na mag-work ng 28 hours per week. Yun 28 hours per week. Yung school ko is morning. So, morning ako sa school, and then after school, diretso ako sa trabaho, which is caregiver. Yan. So, yun. Per week, from Monday to Friday, 4 hours. So, 20 hours. So, 4, 8, 12, 16, 20. So, 20 hours. And then, Saturday, since wala namang school ng Saturday, dyan nag-8 hours. Kaya, magiging 28 hours per week yung work mo. And guys, don't worry kasi may chance pa rin tayo na makapag-work ng 40 hours per week. Yes, we can work 40 hours per week kapag break sa school. Like for example, dito kasi sa Japan may 4 na season, 'di ba? Ano nga ba 'yon? Summer, fall, winter, at saka spring. So 4 na season. So sa 4 na season na 'yon is merong nagbibigay ang school ng 2 weeks off. Yung 2 weeks na walang klase, ganon. So, sa 2 weeks na yon, i-allowed ng school na makapag-work ka ng 40 hours sa trabaho mo per week. So, 8, 16, 24, 32, 40. So, 40 hours per week. Monday to Friday yan. Pwede kang mag-work. So, diba, mas malaki yung chance na makasahod ka ng mas malaki. So, meron ding school na nagbibigay ng break na 1 month, ganyan. In 1 month, pwede ka makapag-work ng 40 hours. Kasi, yung school yung nagde-decide if papayagan ka makapag-work ng more than 28 hours per week. Yan. Pero, kapag during school, 28 hours per week lang talaga allowed mag-work. And, masasabi ko naman na okay naman yung naging life ko as a student visa here sa Japan. Kasi, nakapag-travel naman ako, pero within Japan lang. Nakapag-save din ng konti. Tapos yun, nabibili ko naman yung gusto ko, ganan. Talagang sinasabi ko na okay naman dito sa Japan kasi okay yung sahod. Kahit student ka, makakasurvive ka. Yung tuition mo sa school, no need to worry na din kasi hindi ka naman pababayaan kasi nga alam nilang student ka, kaya nagbibigay sila ng sahod na enough para sa student kasi alam nila na nagbabayad tayo ng tuition dito sa Japan.
And yes, of course, thankful din ako sa sa napasukan kong company, which is Supercourt. Yan. The best sila. The best yung mga staff, and syempre yung head ng Supercourt, kasi hindi nila kami pinabayaan, and from the start pa lang na nakapunta kami dito sa Japan, yung pag-accommodate nila sa amin is super highest to the level, ganun. Ang galing lang, ang galing. So, sobra, hindi mo aasahan na ganun yung magiging life mo dito sa Japan. And yun na yung yung ways na pagpunta ko dito sa Japan, kung paano ako nakapunta dito sa Japan. And sana may natutunan kayo, kahit na parang medyo nahirapan akong huminga. Kasi sakit sa lalamunan, in fairness, dumaldal. So yun, graduate na po ako ng student dito sa Japan this year lang po, nung March. And ngayon is iba na po yung hawak kong visa. But before that, syempre, sa next video ko na po sasabihin kung paano ko nakuha yung visa na hawak ko ngayon. And yung visa na hawak ko ngayon is hindi na ako part-time lang. Full-time worker na po ako dito sa Japan. So yun guys, hope you like this video. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell for more updates. Yay! Thank you so much guys. Hope you like this video and sana may natutunan kayo. And yun lang, if you want talaga na makapunta dito sa Japan, try lang kayo ng try. Basta, yun lang. Bye!